Ayan, good morning po sa ating lahat. Good morning. Tayo po ay gumugunita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Naway maranasan po natin ang kagalakan sa ating mga puso. Ngayon alam natin ang Panginoon ay buhay na muli. Sa ngayon po, tayo po ay dala sa ating maikling namin para sa ating confession. Tayo po ay yumuko at pumikit. Kalibo tayo ng panalangin ng pagsisisi. Lord, salamat po sa umagang ito at kami muli na mabibigyan po ninyo ng pagkakataon upang sumamba at magpuli sa inyo. Ngayon, muli sinasabi niyo po ang aming mga puso ngayong umaga. Kung may mga nakatagong puot, galit, samaan loob, nakalimutin niyo po kami. Patawarin po kami, Panginoon, sa mga bagay na nagawa namin sa aming mahal sa buhay, sa aming kapwa, kasama sa trabaho, kay eskwela, hindi din sa aming kapitbahay, ng mga bagay na hindi nakakagod sa inyo. Patawarin po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas para mapagtutugbayan namin na hindi na po namin muli itong magawa upang kayo ay magalak sa amin. Alam po namin na itong mga bagay nito ay nakakapigil dito sa amin sa pagpuri at pagsamba sa iyo. Salamat, Lord, dahil kapag kami ay humingi ng tawad at nagsisi sa aming kasalanan, ikaw ay Diyos na mapagpatawad at kami nga po yung patatawarin kami ng katapat sa aming puso na humingi pag-ako o pag-amin sa aming maling gawa, Panginoon. Thank you, Lord, sa forgiveness na igagawad niyo po sa amin. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang awit 47, 1-9. Mag-iwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh kataas-taasan ay dakilang hari, dapat na igalang. Siya'y nag-ahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Lumuklok sa trono si Yahweh na ating Diyos. Sigawan ng propeta ang siyang tumutog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siya ay ng lahat ng bansa. Awitan at purihin ng mga nilita. Maghari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ng sa Diyos na kataas-taasan. Tayo di manalangin. Aming sa langit, maraming salamat po sa buong umagang ito. Tunay nga po kayo ay napakabuti. Ang katotohanan po na si Jesus Christ ay muli na buhay. Salamat sa pag-asa at bagong buhay na aming tinatanggap sa pamamagitan niya, Panginoon. Naway mapuno ang aming puso ng kagalakan, pananampalataya at pasasalamat habang ginugunita po namin ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Muli, Panginoon, maraming pong salamat. Bilin niyo po yung mga kasama po namin na parating pa lang dito. Samahan niyo po sila, pagpalain po sila upang sasama kaming pagpuri at magsamba sa inyo. Gabi po makapakinig ng aral na bumula sa inyo. Salamat po, kayo po ang patuloy namin pupurihin at sasambahin ngayon at magpakilaman in Jesus' name.
Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Yan po na malakas na palakpang ang ating Diyos na buhay. Amen. This morning, we celebrate victory. Amen po. Amen. Ang pagkabuhay muli ng ating Diyos ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, pag-asa at bagong buhay. Kaya po sa umagang ito, sama-sama po tayo magpuri at tumawid sa ating buhay na Diyos. Amen.
Lord God, sa patuloy na paglapit namin sa iyo, Panginoon. Inaalay namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyong pangalan naman, Lord God. Yung pusong mapagpasalamat sa lahat ng inyong ginawa at gagawin pa sa aming buhay, Panginoon. Patuloy po na natin purihin ang ating Diyos.
Good morning po sa bawat isa. Good morning and a blessed Resurrection Sunday sa ating lahat. And we thank the Lord for His grace na ginising niya tayo ng mas maaga ngayon. And of course, we thank the Lord for His goodness sa atin na sama-sama tayong sasamba sa Panginoon. And yeah, we declare that Jesus is alive. No? Yun ang ating pinaniniwalaan, pinananampalatayaan. And yung sa inawit natin kanina, we thank the Lord for the praise and worship team na patuloy na nililid tayo sa isang meaningful na pagsamba. No? And sabi nga, all things work together for good. Those who love God. No? And isang reflection ko lang about the resurrection. Ganun ang resurrection. No? Kala natin ito ay nung namatay ang Panginoon, no, naghari ang kasamaan. Pero ang resurrection na nagpapakita ng Diyos ang patuloy na naghahari at mayroong purpose yung kanyang kamatayan sa krus at yun ay para sa ating kabutihan, para sa ating kaligtasan. And nagyayaan ko po ang bawat isa na tumayo ulit para sa pagbasa ng salita ng Diyos, bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ang mensahe para sa atin ngayong umaga ay manggagaling sa Gospel ni John, chapter 20, verses 19 to 23. Basa ko po ito sa Salin ng Magandang Balita, Biblia, MBB. John 20, verses 19 to 23. Kinagabihan ng araw din iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi na pinatawad." Papuri sa Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Pwede na po tayo umupo. Again, we thank the Lord for His grace na tayo ay patuloy na tinawag niya, no? Ngayon para sumamba sa Kanya na sama-sama. And again, titiwala tayo, katulad ng mga inawit natin kanina, that Jesus is alive. Siya ay muli nabuhay mula sa kamatayan at libingan at naghari kasama ang Diyos Ama. Naalala ko yung isang pastor na narinig ko. Si Jesus lang daw yung leader ng religion, no? Na nabuhay muli. And I think makikita natin yun na oo nga, no? Siya talaga yung tanging leader ng religion, no? Na manatiling buhay. At yun, dumating sa namatay muli nabuhay. Siya ay muling nabuhay mula sa kamatayan at naghahari kasama ang Diyos Ama. Yung muling pagkabuhay ni Jesus ay isang napakahalagang katotohanan para sa ating pananampalataya. Very important itong muling pagkabuhay ng Panginoon sa ating faith. Ito ay sisilbing patunay sa katotohanan tungkol sa Panginoong Jesus. At patunay na ang kanyang pangako sa atin ay totoo. No? Ito ay pangako rin ng Panginoon na siya ay muling mabubuhay. At kung hindi siya muling nabuhay, ibig sabihin hindi totoo kanyang. Hindi lamang hindi totoo yung kanyang sinasabi na hindi siya nabuhay o yung sinasabi niya mabubuhay siya muli, kundi lahat ng pangako niya ay sasabihin natin hindi rin totoo. No? That's why very important yung resurrection. Ito ay nagsisilbing patunay sa katotohanan tungkol sa Panginoong Jesus. Ito ay nangyari sa kasaysayan, history. Hindi lang siya buhay sa puso at alaala natin. No? Minsan gano'n, no? Pag may namatay, buhay siya sa alaala, sa puso, isipan ko. But
Sa atin, we believe that Jesus is really, truly alive. Tunay na nangyari si Jesus ay muling nabuhay at tunay na kasama natin ngayon. Yung muling pagkabuhay ay papatunay na siya talaga ang anak ng Diyos, ang pinadala ng Diyos Ama para magbigay ng kapatawaran at kaligtasan sa atin. Yung kanyang muling pagkabuhay ay nagpapakita na ang kamatayan niya sa krus para linisin tayo sa ating mga pagkakasala ay talagang nagtagumpay. That's why sabi nga ni Deacon S, no? We celebrate victory. We celebrate Jesus' victory over death and even over sin. And sa kabilang banda, kung hindi totoong nabuhay ang Panginoon mula sa kamatayan, ang pananampalataya natin ay baliwala. Na magiging katang-isip lang o pampalubag loob. Sabi nga ng isang philosopher, religion is opium of the masses. Ito ay kritik ng relihiyon. Parang sinasabi lang niya na yes, nagbibigay comfort yung ating faith, pero ang totoo, hindi yan totoo. Nagbibigay lamang ng comfort, pampalubag loob, dahil nahihirapan tayo. Coping mechanism lang ang religion. No? And kung hindi totoong muling nabuhay si Jesus, ganun nga ang mangyayari. Sabi nga ni Apostle Paul, kung hindi muli binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. That's why very important na hindi lang siya namatay ang Panginoon para sa ating kasalanan, the fulfillment of God's purpose ng pagliligtas ay pinatunayan niya sa resurrection ng Panginoong Jesus. Ang yung muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lang idea o paniniwala natin na ginawa natin. Ito ay tunay na nangyari sa kasaysayan. At mahalaga itong panghawakan at i-celebrate. That's why we are here. We are celebrating the resurrection of Jesus. That's why it's important na panghawakan natin ito bilang tagasunod ng Panginoon. Pero bakit mahalaga? Na patuloy nating panghawakan ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Yung saysay nito sa pang-araw-araw na buhay natin. May relevance pa ba ito sa atin? Ano yung naibibigay nito sa ating buhay? And ito yung unawain natin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa John 20 verses 19 to 20. Yung talata na binasa natin kanina ay itong unang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alaga sa araw ng kanyang muling pagkabuhay. Naalala ko yung kaya Sunday tayo nag-worship. Dahil una nagpakita ang Panginoon the first day ng week. That's why ang tinatawag nga ay Resurrection Sunday. Ang ating mga worship service. And yun yung history niya. And una na siyang nagpakita kay Mary. Kung babasahin natin yung chapter 20, na una na siya nagpakita kay Mary. At ibinalita naman ni Mary sa mga alagad na nakita niya ang Panginoon. Ang kinagabihan nga, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Una makikita natin sa kwento na ang presensya ni Jesus ay nagbibigay kapayapaan sa gitna ng takot ng kanyang mga alagad. Isang katotohanan na ibibigay sa atin ng katotohanan na buhay muli ang Panginoon na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng takot. Nasabi sa verse 19, kinagabihan ng araw din yun na unang araw ng linggo habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila. Sinabi, sumayo ang kapayapaan. Makikita natin dito na magkakasama ang mga alagad sa isang bahay itong gabing ito. Hindi sinabi kung ito ba yung 10 disciples. Of course, si Judas ay wala na dito. Si Thomas ay wala din dito sa time na ito. Kaya 10. O kasama yung iba pang mga disciples maliban sa 12 or 10 disciples na yun. Pero yung malinaw ay magkakasama sila ng gabi ng araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. At sa panahon ito, sinabi na ni Mary sa kanila na nakita niya ang Panginoon. Alam nila, no? Pero kahit nasabi na ito ni Mary, tingnan natin yung verse 19. Malinaw na may takot pa rin sila. Ando pa rin yung takot. Nasara yung pinto, dahil natatakot sila sa mga Hudyo.
No? Yung ibang translation pa nga, kung hindi ako nagkakamali, nakalak. Nilak nila yung pinto. Marami iniisip nila na sila rin ay susunod na hulihin. No? Dahil kilala sila ng mga alagad ni Jesus. And isipin natin ang kanilang pinagdaanan. Imagine natin, tayo doon sa 12 o disciples o disciples ng Panginoon, nakita nilang hinuli yung kanilang pinakamamahal na Panginoon o teacher, pinahirapan at ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. E sa kaisipan na nanatiling patay ang Panginoon. Natural lang na sila ay matakot or even matrauma sa ating modern na pananalita. Kasama din yung pagdadalahati nila na sa kanilang kaisipan ng Panginoon ay wala na. Sa gitna ng takot na iyon, biglang dumating si Jesus at tumayo sa kanilang kalagitnaan. Interesting na nakapasok si Jesus na nakasara ang pinto. Nakala, pero nandun siya. No? And it speaks of yung state ng katawan ng Panginoon. Of course, sabi nga, hindi siya spirit. No? Napagkamalan nga siyang luto sa Luke. No? Pero, hindi ganun. No? Sabi niya, yung spirito, walang flesh and body. No? Ang ibig sabihin nito, iba yung kanyang, yung resurrection body. It's different. No? Lumaki si Jesus sa sitwasyon kung kailan siya ay higit na kailangan ng kanyang resurrection. No? That's very gracious and merciful sa ating Panginoon. Nasa time na natatakot sila, takot yung disciples, dumating siya sa tamang oras. Dumating siya habang sila ay takot at nagdadala. Yung sinabi niya sa inyo ang kapayapaan. No? Although ito ay kanilang pagbati para sa kanila. Ito ay pagbati. No? Sa pagbati ito, may mas malalim itong kahulugan para sa mga nakikinig. No? Hindi lang sa kanyang disciples doon, sa kwartong iyon, kundi sa mga nagbabasa ng sulat ni John. Yung kapayapaan na binibigay ni Jesus ay hindi lang simpleng pagbati. Ito ay kapayapaan ng puso, kaayusan sa kalooban at sa gitna ng takot, pagdadalahati at maaaring pagsisisi, nandun yung kapayapaan ng Panginoon. Dahil hindi rin malayo na ilungkot sila, no, dahil sa kanilang nagawa sa kanilang Panginoon. Ano yung nangyari? And na-predict din ito ng Panginoon na pag siya ay pinuli, magkakalasan kayo. No? Lalayan niyo ako, iiwanan niyo ako. And dahil sa nilang nagawa sa kanila, marahil sila ay nilungkot din. Na iniwan nila si Jesus sa oras ng kanyang paghirap. No, kung tayo yun, no? Siguro pagdating natin doon, bakit mo ako iniwan? Dumating si Jesus upang magbigay ng assurance sa kanila na siya ay buhay at nanatiling tapat sa kanila. And even, sinabi naman ito ng Panginoon sa kanila na babalikan ko kayo. Na? Makikita niyo ulit ako. Kaya lang nung time na hindi naiintindihan ng disciples, kasi sinabi ng Panginoon. Pero now, naiintindihan nila. Ano yung nagbibigay sa atin ng takot bilang mananampalataya? Katulad ng mga disciples dito sa kwento. Para sa ilan, yung takot ay dahil sa pag-uusig o pagpapahirap dahil sa kanilang pananampalataya. Katulad ng mga dito ni Jesus, na sila rin ay balikan ng mga Hudyo. Of course, sa atin, hindi natin yung nararanasan ngayon. Literally, no? Pero sa mga Christians, lalo sa mga lugar na bawal yung kanilang pananampalataya, no? Ito ay nangyayari. Maaaring nagbibigay din ito ng takot. Para sa iba, takot at pangamba sa gitna ng mga problema sa buhay. Pakiramdam na wala silang kontrol o pag-asa. And may ilan din na maaaring nagdududa sa kanilang pananampalataya sa panahon ng paghihirap. And di lang natin masasabi kung yung iba sa kanila, mga disciples, totoo ba talaga yung sabi ng Panginoon? Ba't wala pa siya? No? Pero dumating ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. And of course, iba, natatakot sa kamatayan. Ay maaaring yung takot ng iba rin sa atin ay dahil sa lalim ng kasalanan sa Panginoon na nagbibigay duda kung patatawarin pa tayo ng Panginoon
Pero tulad ng mga alagad, kailangan din natin yung paalala si Jesus ay buhay. That's very important sa ating araw-araw ng buhay. Sa mga takot na nararanasan natin. Yung muling pagkabuhay niya ay nagpapaalala sa atin na nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Nag-a-assure na ating kalikasan at kapatawaran mula sa Diyos. Na yung kapatawaran na binigay sa atin ng Panginoon ng Diyos ay hindi nakabase sa atin, kundi nakabase doon sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Yung muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagpapakita, nagpapaalala sa atin na kasama natin ang Panginoon. Hindi siya patay. Na nagbibigay ng kaayusan siya sa ating buhay, katiyakan sa relasyon natin sa Diyos at pag-asa sa kapatawaran ng Diyos. Yung kapayapaan na binibigay niya ay nakaangkla sa ginawa niyang sakripisyo sa krus na pinatunayan ng kanyang muling pagkabuhay. Paano natin nalaman na effective yung kanyang ginawa sa cross? Paano natin nalaman na talagang victorious ang Panginoon over death and sin dahil siya ay muling nabuhay? Ano yung pinatatakutan natin ngayon? Ano yung pinakatakutan mo ngayon? Kailangan mong dalhin sa Panginoon. At kailangan mong alalahanin na siya ay buhay at kasama natin. Sometimes yung ating paniniwala ay sa ating na-experience. Iba yung nararamdaman natin. Ano yung takot na yun? That we need to remind ourselves na ang Panginoon ay buhay. Gaano ka importante sa atin? O naisip talaga natin yun, na siya ay buhay, na Panginoon na kasama natin yun. Tulad ng pagpapakita ni Jesus sa kanyang alagad, pinapaalala rin niya sa atin, na ng ating takot, may kapayapaan dahil siya ay buhay tapat sa kanyang mga pangako at nanatiling kasama natin. And, of course, familiar tayo doon sa kantang ito, hindi ko ito kakatahin. Yung Because He Lives. Tama ba yung title ito? Because He Lives. Narinig ko na yung mga tono. No? I can face tomorrow because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future and life is worth the living just because He lives. Amen. No? Pangalawa, hindi lang kapayapaan ang dulot ng muling pagkabuhay ni Jesus. Nagbibigay din ito ng kagalakan sa gitna ng kalungkutan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng kagalakan sa gitna ng lungkot. Sa verse 20, pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Of course, makikita natin dito, siya ay may katawan. Nakikita yung kanyang katawan. Tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. No? Pinakita ni Jesus ang kanyang mga kamay at tagiliran bilang patunay na siya nga ang Panginoon. No? Ito yung yung kadalasan experience ng mga disciples. Hindi siya mamukhaan. Ibig sabihin, yes, may continuity na buhay siya pero iba. Yung iba yung body, iba yung transformed body, iba yung resurrection body. Yun lang yung pinakita din noon. Nagpapahayag ito ng sakripisyo na nagbibigay ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Bakit may peace be with you? Bakit sumainyo ang kapayapaan? Dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon na siya ay nagtagumpay sa kamatayan. And ito ay ginawa niya upang i-assure ang kanyang mga alagad na sa kabila ng kanilang trauma, ng kanilang takot at pangamba, kasama nila ang Panginoon na buhay. Ganon kabuti ang Panginoon kapag tayo ay lugmok, nadi-discourage tayo, natatakot tayo, may takot sa atin, nahihirapan magtiwala sa gitna ng pinagdaraanan natin, hindi niya tayo iniwan o iniiwan. O lalong nilulugmok, ano ba yan? Hina naman. No? Kundi binibigyan niya tayo ng assurance at pag-asa. Kailangan niya pa bang gawin yun? Tingnan niyo ito. Fine. Gusto niya magtiwala sa kanya yung kanyang mga
disciples, tayong natakot sila. And of course, sa gospel ni John, sabi nga, ang layunin ng gospel ni John ay para magbabasa nito ay magtiwala kay Jesus bilang anak ng Diyos at makaranas ng buhay na walang hanggan. And ito yung ginagawa ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, tinutulungan yung mga alagad niyang makilala siya at pagtiwalaan siya. Pagtiwalaan siya na nais na siya ang Panginoon nila. And isang reflection din dito is that kapag hindi pinakilala ng Diyos, ng Panginoon na hindi natin talaga siya makikilala. But in God's grace, because of God's grace, He revealed Himself to us. That's why we are here. That's why kilala ng Panginoong Jesus dahil nireveal niya yung sarili niya sa atin. Nung nakita nila ang Panginoon ngayon nasa harapan niya, ano yung kanilang reaction? Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Tuwang-tuwa sila na makita nila si Jesus, isang kagalakan nagpapalakas sa kanilang loob sa kabila ng kanilang lungkot at takot. Sa kabila ng ating lungkot at takot, ang muling pagbabuhay ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng kagalakan, nagpapatibay sa ating pananampalataya. Yung kagalakan ito ay nagbibigay inspirasyon at lakas sa atin na muling magpatuloy sa buhay at sa pagsunod sa Kanya. Yun yung sabi nga kanina sa ating yung awit na because He lives. Tulad ng mga alagad sa kwento, naranasan din natin yung lungkot at kabiguan. And ito ay expected. Sabi nga, hindi laging yung Kristiyano ay masayang tunay. That's the reality. Pero sa pamamagitan ng muling pagbuhay ni Jesus, may dahilan tayo para maging joyful at magtiwala na kasama natin ang Diyos sa bawat sitwasyon. Kahit sa kabila ng ating pagkukulang, patuloy tayo pinapagbalik ng Panginoon. Tulad ng disciples dito. Iniwan sila, alam ng Panginoon yon, nagkamali sila, lulungkot sila, still, bumalik ang Panginoon para sa Kanya. Tulad ng disciples, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi nangangahulugan ng madaling buhay para sa atin. After nito, hindi naman wala yung kanilang paghihirap. No? Pero tulad ng sabi ng Panginoon sa kanila, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit ibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. That's our encouragement. Yun yung comfort sa atin. That's why we are confident to face tomorrow kasi siya ay victorious sa mundo ito. Ano yung bagay sa iyong buhay na nagpapadama ng lungkot? O pangamba? Paano magbibigay ng pag-asa yung muling pagkabuhay ni Jesus sa gitna ng mga ito? Tulad ng kagalakan na nasa ng mga alagad, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng kagalakan. Nagpapatibay sa gitna ng lungkot at takot, nagpapaalala na siya ay buhay at kasama natin. Panghuli, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatibay sa ating misyon bilang kanyang mga tagasunod. Nang yung muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay sa atin katatagan sa ating misyon. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod, muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Sinasabi nga, ito yung climax. Kaya dumating din ang Panginoon para sabihin sa kanila na you continue the mission. Pinapakita dito yung misyon ng mga tagasunod ni Jesus. Sabi niya sa kanyang mga alagad, kung paano isinugo siya ng Ama, isinugo rin niya ang kanyang mga alagad. Hindi lang nila naranasan yung kapayapaan at kagalakan makita nila ang Panginoon. Pine-prepare din sila doon sa misyon. Binigyan sila ng pribilehiyo makibahagi sa kanyang misyon. Nakikita natin dito yung katapatan at kabutihan ni Jesus. No? Iniwan nila siya nang hulihin siya, no? Natili siyang tapat sa kanila. Hindi lang niya sila binalikan.
pinagkatiwalaan pa niya sila ng misyon. Di ba? Undeserving and it's a privilege. And ganun din sa akin. Ay, medyo may kakulangan ako kaya natatakot ako mag-serve. Pero dito makikita na yung paglilingkod isang privilege na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi dahil perfecto tayo, pero dahil siya ay matapat sa atin. Ang kalooban ng Diyos Ama sa anak ay nagawa niyang ganap. Natapos niya. And nung Good Friday, no, isa yun sa mga sinambit ng Panginoon, it is finished. And ano yung finish na yun? Of course, doing the Father's work, the Father's will. And mula sa tagumpay ni Jesus, no, sila ay magpapatuloy ng misyon ng Diyos ng pagliligtas. Of course, unique ang ginawa ng Panginoon. No, hindi natin kaya magligtas. Of course, the message of salvation and forgiveness ang ating ipagpapatuloy. Ipapatuloy ito sa atin bilang simbahan. Tayo na nakaranas ng kapatawaran at kaligtasan ni Jesus ay sinugo rin upang ibahagi siya. Ibahagi si Jesus at ang kanyang mabuting balita ng kapatawaran at kaligtasan sa iba. Ano yung kasiguraduhan natin? Binabalita natin sa iba, sinishare natin sa iba ay totoo. Ito ay totoo dahil si Jesus ay muling nabuhay. May assurance tayo, no? Na yung message natin ay hindi lang gawa-gawa natin para magkaroon tayo ng member, madagdagan, no? Because we know that Jesus is alive. Kaya nga na sinabi ni Apostle Paul, no? Kung hindi muling nabuhay si Kristo, walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Pero dahil siya ay buhay, ang mensahe natin ay may katotohanan at kapangyarihan. Yun yung sabi niya sa 1 Corinthians 15. Kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan yung aming pangangaral at walang katuturan yung inyong pananampalataya. Nagsisinungaling kami kung hindi talaga nabuhay yung Panginoon. And ganun din tayo. Pag share natin yung gospel, ibig sabihin nagsisinungaling tayo pag sinabi natin na hindi muling nabuhay, kung hindi muling nabuhay ang Panginoon. Kasi part ng mabuting balita ay ang pag-declare na ang Panginoon na hindi na natiling patay kundi nabuhay muli. Kaya may gana at pag-asa tayo sa ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Dahil pananampalataya natin, pinaniniwalaan natin, alam natin na totoo. Alam natin na hindi sayang yung ating paglilingkod. Of course, panalangin natin bilang simbahan, isa sa mga panalangin natin, no, na hindi lang tayo sama-samang lumago sa pananampalataya, kundi maging aktibo rin yung ating simbahan na tulong-tulong na pagbabahagi kay Jesus sa ating komunidad. Of course, this is, sinabi itong mission na ito, hindi sa iisang tao. It's for His disciples. No? And ganun din sa atin. Ang gusto natin makita ay sama-sama tulong tayo. No? Kung ano man yung binigay na gift sa atin to share Jesus sa ibang mga tao. And kung tayo ay tinatawag na gawin ng layunin niya, siya rin ang magbibigay sa atin ng kakayahan magawa ito. No? Isa sa mga struggle natin, paano ko siya i-share? Hindi ako sanay. Hindi ko pa siya nagagawa. Eh, nangihiya ako. O baka hindi siya makakilala pag nag-share ako. Mas lalo pa siyang lumayo sa church. No? Pero sabi dito, hindi natin ito gagawin sa sarili lang nating lakas at karunungan. Sabi doon, pagkatapos sila'y hiningahan niya, sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. No, ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu upang gabayan at palakasin ang simbahan para sa misyon ng Diyos. That's why, kiniklaim natin na hindi dahil sa ating lakas na tayo ay nandito at ginagawa yung paglilingkod sa Panginoon, but because we are led by His Spirit. And interesting, nung nagsimula mag-ministry ang Panginoong Jesus, pinakita rin ito sa atin. Natatanda yung baptism ng Panginoon? Na? Ano yung nakita ni John? Pinakita ako.
babaptize ko siya, may nagdi-descend na spirit. No? Kasi sinasabi nga, ito ay empowerment. Hindi lang nagpapakita ng authority to do the mission of God, pero ito ay empowerment. Gaya ng kanyang ginawa kay Jesus. And of course, sa kwentong makikita kung sino talaga si Jesus. Binigay niya ang Espiritu Santo at hiningan niya sila. Tanda ba natin kung sino yung nagtulungan? Sa Genesis, tanging Diyos lang ang may taglay. Nahiningahan niya yung tao para magkaroon ng buhay. Ano pinapakita nito sa Panginoong Jesus? And very consistent ito sa Gospel ni John. The Word was, in the beginning, the Word was with God. And the Word was God. Pinapakita ito na hindi lang siya tao. Siya ang anak ng Diyos. Natawa yung anak ko. Sinabi ko na. Pinapakita nito na si Jesus ay may kapangyarihan na tanging Diyos lamang may taglay. Sinabi rin niya sa John na muli siyang mabubuhay matapos yung 3 araw. Na tinutukoy yung kanyang muling pagkabuhay sa verse 19 ng chapter 2, I think. No? Sumagot si Jesus sa mga religious leaders, gibain ninyo ang templong ito. Sabi niya yung katawan niya, no? At sa loob ng 3 araw ay muli kong itong itatayo. Sino daw yung may kapangyarihan para buhayin yung kanyang sarili? Siya rin. Siya may kapangyarihan para sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya hindi mahirap paniwalaan na may authority siya na magbigay ng kapatawaran. Dahil siya ay Diyos. Dahil siya ay anak ng Diyos. Naalala natin yung religious leader na sinabi niya, pinatawad ka na. Sabi ng religious leaders, ba, blasphemous yan na. Ang Diyos lang ang dapat magbigay ng kapatawaran ng Diyos. And tama sila. Dahil ang Panginoon ay hindi lang tao, kundi siya ang anak ng Diyos. And ito rin yung pinagkatiwala niya sa kanyang alagad. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man, ay pinatawad ng inyo ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi na pinatawad. Ano ibig sabihin nito? Kawawa naman yung mga kagalit natin. Pag sa atin na desisyon yung pagpapatawad ng Diyos, hindi ka patatawarin ng Diyos. No? Of course, isipin natin, binigyan sila ng Holy Spirit. Ibig sabihin, para magawa ito ng tapat, dapat led sila ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, decision nila ay iisa sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin ito na tayo magdidesisyon kung sino ang patatawarin ng Diyos o hindi. No? Baka ba, ano pa ng corruption yan, no? Pag binigyan tayo, at patawarin mo ng Diyos, bibigyan kita ng ganito. Pero ibig sabihin, tayo bilang simbahan ay pinadala upang ipahayag yung mabuting balita ng kapatawaran sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Tinatawag natin yung mga tao na magsisi at manampalataya sa Kanya. And that's our message. And yung tutugon sa mensahe na ito ay siyang tatanggap ng kapatawaran at kaligtasan. And of course, yung mga tatanggi sa manampalataya sa Panginoong Jesus, of course, dahil sa Kanya lang matatagpuan kaligtasan at kapatawaran, kung hindi nila tatanggapin ng Panginoon sa kanilang buhay, hindi rin nila tatanggap yung kapatawaran at dala niyang pagligtas. Kaya yung pagpapatawad ng Diyos ay hindi dahil sa desisyon natin, kundi sa kanilang pagtugon sa mabuting balita na pinapahayag natin. That's our mission. To share the gospel. To share Jesus sa ibang mga tao. And kung sila ay tutugon, of course, they will experience that we will know na sila ay pinatawad ng Diyos. Dahil sila ay niligtas ng Panginoon. And that's the question for us. Paano tayo nagiging committed sa mission ng Panginoon na ibahagi yung mensahe ng kaligtasan
at kapatawaran ng Diyos sa iba. Paano tayo binibigyan ng lakas ng loob sa paglilingkod ngayon? Kung isipin natin na, yes, gusto kong gawin yung kalooban ng Diyos. Gusto kong makibahagi doon sa mission niya. And paano yung muling pagkabuhay, yung realidad, yung katotohanan na si Jesus ay buhay, magpapatatag sa atin. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, pinapaalala sa atin yung ating mission. Ibahagi si Jesus, tawagin ang mga tao na magsisi at sumampalataya sa Kanya upang maranasan nila ang kapatawaran at kaligtasan ng Diyos. Ano yung nabibigay sa atin ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus? Yung muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng takot. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng kagalakan sa gitna ng kalungkutan. Ng Pangulo, ito ay nagbibigay sa atin ng katatagan sa ating mission. Because we know yung ating message ay totoo. Dahil alam natin na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Yung muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ng biyaya ng kapatawaran at kaligtasan na dala ng kanyang sakripisyo sa krus ay matagumpay at ganap. Ito yung tunay na nagtagumpay si Jesus laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga bagay na nagbibigay ng takot sa atin. Kaya yung muling pagkabuhay ni Jesus ay nagiging comfort, encouragement sa pang-araw-araw na buhay. Nagbibigay ito ng kagalakan at pag-asa sa gitna ng hamon at hirap. Dahil ang Panginoong Jesus ay buhay. Nagtagumpay laban sa kamatayan, kasama natin dapat. And kung totoo yung pangako niya na siya ay muling mabubuhay, of course, ang lahat ng pangako niya ay totoo. At tulad na may katiyakan tayo na sa huli, ay pagtatagumpayin din tayo ng Diyos kasama niya. Pero hindi lang yun. Yung katotohanan ito ay nagbibigay din sa atin ng tatag at gana sa paglilingkod. May kumpiyansa tayo sa ating mensahe ng kapatawaran at kaligtasan dahil si Jesus ay tunay na napatay at muling nabuhay. Tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you for your word. We declare that our Lord Jesus Christ is alive. Maraming salamat, Panginoon, sa comfort, sa encouragement ng inyong salita na nagpapaalala sa amin na kayo ay kasama namin sa gitna ng aming takot, sa gitna ng aming lungkot, sa gitna ng trauma, even sa gitna ng pagkukulang namin. Namin na kayo ang Diyos, Panginoong Jesus na matapat sa amin. And Lord, we pray na kayo po patuloy na mag-lead sa amin gaya ng inyong katapatan sa misyon ng Ama. Nawa kami rin ay makita mong tapat na magampanan ang layunin ng Diyos sa amin. Blessed Holy Spirit, we pray that you will continue to empower us, continue to promote us tulad ng wangis ng aming Panginoon. So that in our message at sa ating buhay bilang simbahan, makita ang mabuting balita. Makita ang Panginoong Jesus sa inyong simbahan. Nawa kayo po ang patuloy na itaas. Nawa ang mabuting Diyos, kayo aming Ama, ang maitaas. Ang palangin namin ang Panginoong Jesus ang patuloy na makita sa aming panambahan at pagdilin. Nawa kayo, banal na Espiritu ng Diyos, ang patuloy na makita habang kami ay naglilingkod ng buong kalakasan at karunungan na nanggagaling sa inyo lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na buhay. Amen. So, because this is the first Sunday nga pala ng ating pananambahan, we will celebrate also
the Lord's Supper. And bago natin ito pagdiwang, let us reflect sa salita ng Diyos para sa atin. Let us reflect sa hope na meron tayo na ang ating Panginoong Yesus na ating sinusunod, sinasamba at pinupuri at pinagtitiwalaan ay buhay. Naniyan ko po ang bawat isa na tumayo. Papasalamat tayo sa ating Diyos ng kanyang anak na si Jesus na siyang nagligtas sa atin ay pinili sa atin ang malagang salo-salong ito na papaalala ng kanyang sakripisyo sa krus hanggang sa kanyang muling pagdating. Sa kanyang muling hapunan ng Panginoong Jesus ay kumuha ng tinapay at pagkatapos magpasalamat, nagtira-peraso niya ito. Sinabi, ito ang aking katawan para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. At sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Dahil sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinuman ang kopa, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. Kaya nga pinapahayag natin sa ating pananampalataya na kinakatawan at pinatibay sa sakamentong ito. Sabay-sabay po tayo. Aming Panginoong Diyos, panalangin namin ang presensya ng inyong banal na Espiritu ay pumarito sa aming pagsasalo-salo upang tinapay at kopang ito naway maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesus para sa amin. Dalangin namin na kami at ang lahat ng mananampalataya ay magkaisa kasama si Kristo at patuloy na maging matapat sa pag-asa at pagmamahal. Itipon ninyo ang inyong buong simbahan, Panginoon, tungo sa kalwalatian ng inyong paghahari. Simbahan ni Jesucristo, inihanda ng Panginoon ang kanyang hapag para sa lahat mahal sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya lamang para sa kanilang tunay na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan na taos-pusong naniniwala sa Panginoong Jesus bilang kanilang tagapagligtas at nagnanais na mamuhay ng may pagsunod sa Kanya bilang Panginoon ay inaanyayahan ngayon na lumapit ng may kagalakan sa hapag ng Panginoon. Yung tawag po natin ang ating mga elders. Sir.
salo-salong ito, pinapakita rin na tayo ay isang katawan ng Panginoong Jesus. Kainin ninyo, alalahanin at pagtiwalaan na ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay binigay para sa buong kapatawaran ng lahat nating kasalanan. Inumin ninyo, alalahanin at pagtiwalaan na ang mahal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay tumigis para sa buong kapatawaran ng lahat nating kasalanan. Pasalamatan ka namin, aming Amang Diyos, dahil pinakilala sa amin ang Panginoong Yesus sa aming pinagsaluhang tinapay at katas ng limas. Naway mga pinagsaluhan namin ito ay magpalakas ng aming pananampalataya, magdulot sa amin na magpatuloy sa aming pag-asa at magpalago sa aming pag-ibig. Naway magdulot ang gawain ito na saksi sa kamatayan ni Kristo, na maglapit sa iba pang mga tao tungo sa isang anak na relasyon sa Kanya, upang ang lahat ng mga anak mo ay magtipon at pagdiwang ang paglalakad ng inyong nakilang pagliligtas. Sama-sama po natin itong panalangin. Padala kami sa mundo na may kapayapaan, nagbigyan mo ng kakayahan at katapangan na mahalin at paglingkuran ka ng may kagaya, nagkakaisa ng puso at layunin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maaari na po tayo. Salamat, Pastor, sa laro at buhay na mensahe. Palakpakan muli natin ang Panginoon sa kanyang magandang mensahe. Ngayon po, dala ko na po tayo sa ilang announcement. Ayan, happy birthday, Tyler. Wala siya dito. At kay Sister Lea Cortez. Ayan, puri natin ang Panginoon sa bagong buhay na inagdag sa ating mga kapatid na ito. Salamat po sa ating kapatid, si Brother Ferdy and Michelle Baragas para sa Sariwang Bulaklak. Happy anniversary sa kanila po, sa couple na nag-offer po ng pressed flower. Ayan po, yun po, yung patuloy po natin ina-announce para sa project ng ating mga kananayan. Ito po ay hindi lamang po sa no? Pwede rin po tayo, kung meron tayong sobrang barya, pwede po natin ilagay doon sa basket na nakalagay doon sa table po para po sa plano nilang i-renovate ang CR ng babae o big na sumobra para madami rin yung sa lahat. Opo. Yan po, yung mga kalat ninyo sa bahay, mga laruan na yung ginagamit, ibigay nyo na lang po dito shorts para po sa ating mga toddlers po. Yan, prayer meeting po. Muli na inaanyahan po ang lahat na patuloy po ang gawain ito every Thursday from 6 to 7 p.m. Salamat po sa mga regular na dumadalo po. At yung iba po, dalo po tayo. Kasama po natin ang ating pastor na nag-lead po sa prayer meeting na yan. Ganun din po, kung kayo po may available time, meron po tayong Bible study, regular din po itong ginagawa every Tuesday doon po sa resto ni Terry, Austria. Doon po malapit po sa Congress, sa elementary school ng Congress. 5 p.m. po yan. Ayan po, ganun din po yung visitation. Kung sino man po gustong magpa-schedule, mangyari lamang po, nalapitan po kami. Si Pastor po, nandyan po, kausapin niyo po mamaya kung kailangan niyo po ng visit. Kasama po kami dyan na bibisit sa inyo. Yun po, yung mga friends, mamaya po wala po mo nang uwi, meron tayong breakfast, kakausapin tayo ni Pastor. Mga mens, para sa ating regular Bible study, wasaman lang naman po ito. Tignan po natin, baka mahilot natin yung ating mga schedule. Kung pwede natin mag-win schedule na yan.
Sunday after service. Okay naman po, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating youth, yung mga leader po natin nandiyan sa multimedia, napitan lamang po natin. Din po ang ating mga kababiyan o mga nanay, regular din po ang kanilang Bible study. Every last Sunday naman po yan of the month dito po sa TLCC 2 p.m. po. At muli, bisitahin po natin ang ating mga page sa ating Facebook para sa mga announcement, mga greetings, sa mga word, makikita po natin. Ganoon din po sa NYC, ganoon din po siyang separate page po. Bisitahin po natin yan. Next, ayun po. Sa ating pong tithing offering, tayo po ay pagkaloob po. Amen. Salamat po sa salita ng Panginoon na salamat po sa kapapatan. Ngayon po tayo po dadako sa isang mahalagang gawain. Mga ganito, po. Basahin ko lang po ang verse sa 2 Corinthians. Sabi dito, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, hindi napipitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po magkaloob. Maraming salamat po muli sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa mga blessings na nagsip ng bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po maging sa pagpapalang nito, Lord. Lord, dalahin ko po, Panginoon, na ang pagpapalang nito ay yung mga basbasan, Panginoon, at maganit sa iyong kaharian, Panginoon, para sa pagpapagana ng mga lang balita. Panginoon, salamat po. Yung po namin sinasamba at binahagi sa mga ito sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. And we praise God for His grace, no, na patuloy tayo tinitipon dito para sumamba sa Kanya. And again, we encourage, no, yung bawat isa na magkaroon tayo ng time to have fellowship. Kung meron tayong weekend schedule, yung visitation with our members, ito ay ikagagalak namin, no? Naalala ko lang, sinabi yung visitation, naalala ko yung passage kanina, no? Na bumisita ang Panginoon. Kaya huwag yung ilalak. Hindi kayo makakapasok. No? But then, we like, no? We love na kami ay makabisita sa inyo. Of course, visitation is
not just about kwentuhan, but encouraging not just you as God's people, pero kami rin ay na-encourage sa inyong let us all stand. Heavenly Father, we thank you again for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness sa amin na inyong simbahan. Tuloy na tinitipon mo kami because of your grace, because of your love, para malayang sumamba, pumupuli sa inyo. Maraming salamat, Panginoong Diyos, dahil sa inyong katapatan, ay kayo ay patuloy na namumusa sa amin. Patuloy na pinapakilala nyo ang inyong sarili sa amin. Pinapakilala nyo ang inyong anak sa amin. At patuloy na pinapaalam nyo sa amin ang kalooban nyo para sa amin. And Father, we pray na kayo po ang patuloy na maging matapat sa inyong simbahan. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa mga nagdiriwang ng mahalagang araw para sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa bagong taon na ipinagkaloob mo sa aming mga mahal kapatid. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa kabutihan mo sa panibagong taon na ibinigay mo kay Tyler and even kay Sister Leia. We thank you, Lord, for your goodness. We know na ang lahat ng ito is because of your grace and love. And we pray na patuloy na i-bless mo sila kasama ang kanilang buong pamilya, Panginoong Diyos. Na makita nila ang katapatan mo sa kanilang buhay. And palakihin mo si Tyler, of course, na kumikilala sa inyo at nagmamahal sa inyo. And kasama ka niya yung buong pamilya. And Lord, we thank you also for your goodness na patuloy na nagiging matapat kayo sa relasyong mag-asawa ni Brother Ferdy and ni Ate Michelle. And we pray na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Kayo po ang patuloy na magbigay ng joy sa kanilang pagsasama. And nawa kayo po ang pagiging sentro nito. At kayo ang maluwalhati sa kanilang marriage relationship. And Lord, we remember also our members na nangangailangan ng inyong tulong. Ano man ito, Panginoong Diyos, kayo po ang patuloy na kubad po ng kanilang pangangailangan. Nangangailangan ng kagalingan, we pray for your healing, Panginoong Diyos. Nangangailangan ng inyong tulong financial, we pray for your provision. Nangangailangan ng lakas ng loob sa gitna ng hamon ng buhay, we pray that you will comfort them. Alam namin na kayo ang Diyos na nagbibigay ng kaaliwan. And Lord, we pray na kayo po ang patuloy na magbigay ng kagalakan sa amin. Thank you, Lord, sa kabutihan that we can have fellowship sa bawat isa. We can have breakfast, Panginoon, with one another. And we pray, bless mga fellowship na ito, nawa kayo patuloy magbigay ng kagalakan sa aming mga puso, sa aming mga kwentuhan, Panginoon, sa aming pagsasaluhan. Kayo po ang patuloy na maitaas. Magbigay ng kalakasan sa amin, Panginoon Diyos. And we pray that you will continue to bless us, O Lord, sa araw nito. Para sa inyong kaluwalhatian lamang, para sa Panginoong Jesus. Ito ang aming panalangin sa kanyang pangalan. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa Kanya. Nawa ang kagandahang loob ng Panginoong Jesus, ang pagmamahal ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo. Amen.